Magsisimula na nga sa susunod na linggo ang pagdinig ng Senado tungkol sa pag-amyenda ng economic provisions ng ating konstitusyon. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte naman maghahain ng petisyon sa Korte Suprema laban sa People's Initiative. Narito ang aking report. Bubuo na ng subcommittee ang Senado na mangunguna sa pagdinig ng Resolution of both Houses number 6. Nakasaad dyan ang pagtalakay sa mga economic provision na aamyendahan sa saligang batas. Pawang mga economic provision lang daw, walang halong politika. Next week, mag-umpisa na po siya sa mga hearings doon sa RBH 6. So, everything is taking its course. Gusto po natin na medyo babain ang temperatura ng politika sa ating bansa. Kaya kami, back to work kami dito sa Senado. Hopefully today may papasa namin yung mga batas na nakapending nan sa plenaryo. Ikinatuwa naman niya ni House Speaker Martin Romualdez. Asahan daw ng mga senador na kasama nila ang Kamara sa misyon ng pag-amyenda sa economic provisions. Handa rin daw umaksyon at aprubahan sa Kamara ang mga pagbabagong ipapasok ng Senado sa ating konstitusyon. Matagal na raw nila itong hinihintay. Ang aksyong yan ng Senado at Kamara kasunod ng mga patutsadahan lalo na ng magpinsang sina Senator Amy Marcos at House Speaker Romualdez. Pero kanina, pumreno muna ang senadora. Hindi ako nagagalit sa kanya. Wala namang galit doon. Ayoko naman makipag-away. Kilala naman ninyo ako. Hindi naman ako pala away. Sa kabila niyan, hindi raw palalampasin ni Marcos ang People's Initiative na malinaw anyang kumpas ni Romualdez. Sinisira raw nito ang pangalan ng pamilya Marcos. Marcos administration ang winawasak niya. Yan ang problema. Ang hirap-hirap talaga ng pinagdaanan namin, ng aking pamilya, ng aking mga anak. Pagkatapos, itong hulog na langit na second chance sa aming pamilya, sisirain lang ng kung sino-sino. Hindi naman ako papayag niyan eh. Hindi rin daw magpapaawat ang senadora sa pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation tungkol sa umunoy suhulan sa pirma sa People's Initiative. Sa darating na Biyernes, ipagpapatuloy ni Senator Marcos ang pagdinig ng Senado kaugnay pa rin sa sinasabing suhulan para sa pagsulong ng People's Initiative. Inaasahan daw nilang mas maraming testigo ang lulutang para patunayang kung hindi pinilit ay nilinlang sila para pumirma sa nasabing paraan ng charter change. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte naman, diretsang itinuro sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez bilang mga pasimuno raw ng People's Initiative. Gusto raw nilang baguhin ang sistema ng gobyerno. Kayong tatlo, you decide to shift to a parliamentary. Kasi ito namang itong Congress, binibili naman nila, pumapayag naman ang mga sila Barong, yung taga Davao, sila o nga, hindi talaga pumayag yun. Binalaan pa niya si PBBM. Your father and ikaw, hindi talaga nagkaiba. At sumusunod ka talaga. And I said that if you continue, if you do not stop this nonsense, you will go out of Malacanang the way exactly when it happened during your father's time. Dagdag pa ni Duterte, balak niyang maghain ng petisyon sa Korte Suprema para pigilin ang People's Initiative. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.